Mula pagkapanganak hanggang sa magwalong taong gulang, umikot sa pakikipaglaban sa cancer ang buhay ng isang bata sa Zamboanga del Norte. Pero patuloy na lumalaban ang kanyang mga magulang para madugtungan ang buhay ng anak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ang mamuhay ng normal ang pangarap ng isang bata sa Zamboanga del Norte. Pero paano kung buong buhay niya ay umikot sa gamutan dahil sa kanyang sakit? Apat na buwang gulang pa lang si Ethan na na-diagnose na siyang may juvenile myelomonocytic leukemia, isang sakit sa dugo na ang tinatamaan ay mga bata. Sanggol pa lang siya nang makaranas ng chemotherapy. Taong 2022, nakitaan ang improvement ng lagay ni Ethan. Pero makalipas lang isang taon, tila binawi rin ito. January 2023, lagi na namang sumasakit yung tiyan niya. Pumunta na kami sa oncologist niya. Na-diagnose na naman siya ulit ng ibang klase ng leukemia, yung acute myeloid leukemia o AML po. Parang nag-upgrade po yung unang leukemia niya po. Ayon sa hematologist, nasa lahi ang pagkakaroon ng leukemia sa mga bata. Pero kapag matanda ng tinamaan, posibleng dahil sa exposure sa radiation, harmful chemicals tulad ng mga pesticides, paninigarilyo, at madalas na pagkain ng processed food. Ang AML ay isang cancer ng puting dugo or yung white blood cells ng ating katawan and nagkokosto ng overproduction. Actually, ang AML po sa bata, mahirap po siyang gamutin. And may chance po na talaga pong umulit tulad po nung nasa case natin. And once po na umulit, mas mababa po yung chance ng survival. 8 taong gulang na si Ethan ngayon. Ani Nanay April, talagang ginapang nila ang gamutan ng anak. Lubog na talaga din sa utang. Nagsimula pa ng baby pa siya. Ngayon talagang hindi ko na kaya talaga kung hindi ako manghingi ng tulong sa iba. Isa pa akong teacher pero dahil nga sa kalagayan niya, kailangan tumigil din sa work. Wala. Dahil pabalik-balik na ako sa pag-absent, wala na ding sahod talaga. Kaya mahirap. Every 3 weeks ang chemotherapy ni Ethan. Bawat session ng halaga, 60,000 pesos. Ang kanyang mga gamot naman, 15,000 ang inaabot kada buwan. Pero hindi raw susukuan ni Nanay April ang anak, lalo't patuloy itong lumalaban. Nangangailangan din po talaga kami ng tulong. Tsaka sa lahat po ng tutulong sa amin. Maraming salamat po. Si God na po ang bahala sa inyo. Sobrang thankful po namin kung matulungan niyo kami. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.